Good afternoon po, NCF. Good afternoon po sa bawat isa sa atin na nandito po sa Sanctuary and also po sa online. So, pakisabi naman po sa ating mga katabi, Happy Hearts Month. Happy Hearts Month. Happy Hearts Month po sa ating lahat. And so, nung last Sunday po, sobrang ganda po nung topic namin sa Clay House. All scopes of love. Different scopes of love. And may binaan po sa amin doon si Mother G na question. Sabi niya doon, paano daw natin malalaman kung marunong na tayong magmahal? Oh, diba? Ganda ng tanong na yun. Sabi namin, ano nga ba? Marami nagsagot po and may nagsabi po akong marunong ka na daw mag-sorry. So, marunong ka na magmahal kung marunong ka mag-sorry. So, ang gandang sagot din. Pero, yung pinaka-best answer po na binigay ni Mother G na may halagang 100 daw po kung sino makakasagot is kapag conductor ka na. Ba't conductor? Kasi marunong na tayo magsukli. Diba po, church? So, marunong tayong magmahal kung marunong na tayong magsukli. So, pinapakita po natin yan araw-araw sa ating buhay, sa mga nakakasalamuhan natin na kung ano isusukli natin sa kanila. Sinungitan tayo, ano isusukli natin? So, maraming bagay po na... Masungitin daw po. So, maraming bagay na pwede tayong magsukli sa ating kapwa-tao. Pero syempre, bago natin mapakita yon sa kapwa-tao natin, may nagpakita muna sa atin ng pagmamahal. At yun ang walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen ba, church? Ang ating Panginoon na siyang nag-alay ng lahat. Sabi nga doon, ang first scope of love is agape love. The unconditional love na binigay sa atin ng Panginoon. Amen ba, church? Bago tayo magmahal, mahalin muna natin yung unang nagmahal sa atin. Amen, church? So tayo po tayong lahat. Let's open this prayer meeting with a praise and worship po. Sing verse 1. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame was taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I'll raise the banner, cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. We sing, I know He rescued my soul, and His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. We believe. I'll raise a banner, cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden, and I'll rise with you. Dancing on this mountain top to see your kingdom come. You lift my burden, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. My
My Redeemer lives. My Redeemer lives. We say my Redeemer lives. 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 Come on, church. Let's give a round of applause sa ating Panginoon. How He sacrificed His life and proved to us na siya ang Diyos. For our Redeemer lives. Napakagandang kanta at patotoo na ang ating Diyos ay nabuhay muli para sa atin. So, as the question goes, kung paano ba talaga tayo magmamahal and kung paano ba tayo magsusukli talaga. There are so many, kaya nating sabihin, i-reason out kung paano tayo magmamahal. But we all know na hindi tayo matututo magmahal nga kung hindi natin mahal ang ating Panginoon. Why? Bakit nga ba? Kasi ang pagmamahal na galing sa Panginoon, there's power in it. Yun yung pagmamahal na kayang humipo sa kahit sino. Di ba nga sabi sa Bible, even the uttermost person. So church, let's reflect kung saan ba nagagaling yung pagmamahal na pinapakita natin sa iba. Whether is it genuine, nagaling sa ating Panginoon, or minsan, pagmamahal na, the term of this world na plastic lamang. For our next song, sabi dito, power of your love, Panginoon. I'll rise with it. Sobrang dami nating napakabuting gawin, isukli sa ibang tao. If only sa Panginoon nanggagaling yung love na binibigay natin. So now, church, lahat tayo, close our eyes. Lord God, let me love as you love me, Panginoon. Mapakita ko sa iba yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And may others, Panginoon, feel it. And mapakita rin nila sa kung sino mang susuklian nila ng pagmamahal, Lord God. So let's sing this song, church. Let's raise our hands. Let's cling sa ating Panginoon. Lord God, give me love, Lord God. And let's sing that will come sa ating Panginoon. Sing. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me. Will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. To your side.
I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on, the power of your love. Much harder to sing this verse to once again. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Yes, Lord. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on, the power of your love. One last time, sing Holy Ghost. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side.
within. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Yes, Lord. Let your power renew our minds, our hearts, Panginoon, as we love one another. This we pray in Jesus' name. Amen. Tama. So powerful ang love ng ating Diyos. Amen ba? Ay, talaga. Welcome natin na isa't isa. Awitin natin, Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. He loves you, he loves you, he loves you, he loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Yes, Jesus loves you, my friend. Yan, napakasarap na tayo ay binigyan muli ng ating Panginoon ng napakagandang araw na ito upang hindi lamang magpuri, magpasalamat, magpandalanginan, kundi gayon din ang patuloy na mag-aral ng sama-sama ng Word of God. Di ba? Dapat lang magsaya at magpuri sa Lord kasi malayang-malaya natin nagagawa ito. May mga bansa talagang bawal. At alam nyo, time will come, talagang hihigpit, no? Hihigpit ang marami sapagkat pipigilan ni Satan ang spread ng Word of God. Kasi pag nag-spread na ang Word of God, ay babalik na ang Panginoon. No? Ay talagang kanya samantalahin natin ang mga kalayaan na ito na binibigay ng ating Panginoon. Tayong patuloy magpasalamat, hindi lamang sa awit. Kwento natin ang mga goodness, experience natin sa Panginoon. Pinag-pray man o hindi, pero alam yung gawa ng ating Panginoon, magandang ikwento yan sapagkat nakaka-encourage sa mga kapatiran at sa mga nag-click sa online na nakikinig ng mga patotoo. Who knows yung biglang, kasi ito yung recorded, no? Di man ngayon live yan, nasusubaybayan. May mga nag-open ng ating live streaming na dahil recorded ng ordinary days, no? At who knows yung kwento nyo, tamang-tamang marinig ng isang taong hahanap ng comfort, ay yung pala yung sasabihin ninyo, yun yung ministry ng Lord para sa kanila. O sige, tayo magsimulang magpuri sa ating Diyos na buhay. Anybody na magsisimula? Ayan, naka-ready na. Sige, go ahead, Kuya Lito. Hello. Good evening po sa lahat. Una, nagpapasalamat po ako sa patuloy na pag-iingat ng Panginoon at sa patuloy na provision kasi nabayaran na namin yung bahay namin. Kasi monthly, lagi kami nagbabayad, siyempre. Buti sa biyaya ng Panginoon, di naman kami, kahit nung pandemic, talagang pinuprovide ni Lord yung pambayad. Kaya sobra akong thankful sa Panginoon. Importante lang talaga unahin natin palagi siya. At saka nagpapasalamat din kami kay Brother Joseph kasi tinuturuan niya kami sa disciple. Sobrang thankful, marami kaming natututunan. Kaya pagpalain lahat, kaya dapat lahat ng mga members ng NCF magpa-disciple din po. Thank you po sa Panginoon. Oh, tama yun, no? Kailangan natin yung discipleship program sapagkat dito mas nakikilala natin sino tayo bilang isang mananampalataya. Ito, mga kapatid, kahit ba matagal ka ng Kristiyano at, o bago, lalo na sa bago, no? Ang ganda na matutunan natin. 12 lessons po yan.
At in-encourage namin kayo na kung hindi pa ninyo na-encounter yan, let us know at amin kayong i-connect sa mga discipler po natin. Sige, pakinggan natin susunod pa sa salamat. Go ahead. Praise the Lord. Pinupuri ko ang Panginoon sa plano niya na minsan hindi natin maintindihan pero alam natin nasa timing ang Lord. So, alam po ninyo na hanggang ngayon, hindi po ako maka-get over, maka-move on doon sa yung kwento nung classmate ko, ni Ate Mildred, na tinanong ko siya, anong favorite Bible verse mo? So hanggang ngayon, talagang worshipful thought siya sa akin. At again, napakasimple nung pangyayari. No, hindi ko nga alam kung in-intend ko ba siyang witnessan noon. Or sabi ko kay Pastor, hindi ko alam kung under what spirit I asked her kung bang parang i-challenge siya, ganon. So sabi ni Pastor, dahil nandun siya sa kabilang grupo, sa kabilang pananampalataya na trying to copy kung ano yung ginagawa natin. Sabi niya, alam mo ba na naghanap siya, pabiyahe siya ngayon si Mildred. Kaya pagdating ng Copenhagen, tatanungin ko kung ano yung dahilan talaga kung bakit siya naghanap ng favorite na Bible verse. Kasi matalino siya Sabi nga, nung isang kaklase namin na dumating over lunch, sabi niya, si Mildred daw dapat ang valedictorian namin. That I did not know. Siya daw dapat ang valedictorian namin. But kasi si Mildred, first year high school lang nasa Sacred Heart. Whereas yung inawardan nila ng valedictorian na award, yun pong from elementary, nasa Sacred Heart. Anyway po, so, sabi ni Pastor sa akin, alam mo ba na ang motive ni Mildred, ibabalidate ko pa po ito, no? Na ang motive ni Mildred, ba't siya naghanap ng favorite na Bible verse is because na-challenge siya sa akin. Dahil wala siya So, maghahanap siya. So, little did I know nga po na maghahanap siya ng Bible at that would lead po dun sa kaligtasan niya. Ito na po. Meron po, in-invite niya po yung buong batch namin to the day na dadalo siya dito, magpapatotoo siya at mag-share yung kanyang husband, si Pastor Raymond. So, meron pong 3 nag-commit po na darating. Tapos last minute, 4. Tapos last minute, nawala yung isa. So, very hopeful kami na attend ng buong service at makakapiling namin sa lunch po yung 3 na yon. So, yung pong 3 na yon, wala pong dumating, maliban dun sa isa, na dumating siya goal din naman kasi ni Mildred was to, kung gusto nilang makita siya, dahil nga taga Denmark minsanan lang makapilipinas. So, sa madaling salita po, hinihintay ni Edgar, yun pong 2 others na nagsabi na darating para kitain nga po si Mildred. So, dumating po si Edgar. It was a nice lunch, no? It was a nice lunch. And then, nung goodbye-an na, sabi po ni Mildred, oh, Edgar, sabi niya, ito lang pala yung church nila Gigi, dito ka na lang umattend. Sabi niya ganon. Tapos po,
Nung nag-goodbye na kami, may kotse daw si Edgar, ganyan. Little did I know po na yesterday, namatay na po si Edgar. Atake po pala, dead on arrival. Yan, si Edgar. So, nag-message ako kay Mills, sabi ko, tsaka kay Pastor Raymond. Sabi ko, wala na si Edgar. Tapos, siyempre po, dahil nasa kabilang pananampalataya, yung most of our classmates, June Victoria naman is nasa faith natin. No? So may song siya doon, ganyan. But the rest were saying, rest in peace, condolence, ganyan. Parang meron lang isang, dun sa Facebook niya, kasi pinost doon sa Facebook niya. So sabi nila, gone too soon, ganyan-ganyan. So parang isa lang ang nagsabi na praying for the family, ganyan-ganyan. Evident na yun talaga yung choice to stay in that faith. At yan talaga yung choice niya for himself. Hindi ko man maubos maisip na salamat sa Lord ay nabahaginan. Nabahaginan. Binigay ng Lord ang chance, every chance. Sabi nga ni Pastor Raymond, it's just 9 days. 9 days lang ba? 25
January 25 no nandito eh. So 31, 6 days. And then the other day, yun. So sabi niya, it's just 9 days. But, you know, hindi natin maka-question ang plan ng Lord. No? But we can be thankful na lahat ng way, yung kaklase ko nandun sa kabilang ibayo, siya ang nag-witness. Ako nandito, pinaramdam ko yung pagmamahal ng Lord. Sinabi ko, mahal ka ni Mildred, kaya niya sinabi yun. And now there are no more ears para makapakinig nun because meron talagang mga tao na magre-reject ng good news of the gospel. But the Lord be praised kasi hindi natin hawak ang isip ng Lord, ang mind ng Lord, ang plano ng Lord. Ang kanyang thoughts, not our thoughts, pamamaraan niya, hindi natin pamamaraan. What I praise the Lord with is yung naipahayag ang gospel before the Lord gave him his last chance. Sorry, hindi ko kayo palungkotin. Pero purihin ang Panginoon. Okay. Wow. Oh, meron pa? Yan. Go ahead, Kuya Leo. Yan, okay. Maraming salamat sa Panginoon kasi itong mga panahon na ganitong panahon, siyempre as a entertainer, noong mga last year, hindi talaga, alam yung mahina po yung kasi siyempre by February na eh. So, okay, thank you pa rin po kasi God will provide talaga. So, hindi na kami ganun kung saan nahanap ng ganito kasi meron na siya. Tsaka, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi nakatulog ako ng tanghali kanina. So, nakita nyo naman yung face ko, Tita G, di ba? Nakita nyo, di ba? Oh, okay ba, Tita? Halata na, okay na. Press na press, di ba? Thank you sa Panginoon. Yan. Kailangan natin talaga yung pahinga. Makina nga napapagod din tayo pa, di ba? Kanya tama yan. Actually, yung 2 minutong iglip, alam niyo ba yun? 2 minutong iglip, kahit iglip lang yan, ang daming mga good cells ang nagdadagdag sa ating katawan. No? Ayan, praise God, praise God. Yes, Ate Del, go ahead. Okay po. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon Diyos at ang field trip po nila CJ ay ligtas at masaya. Siyempre po, kasayahan niya, makikita mo na masaya siya. Masaya po ako sa kanyang wellness po na nakaka-survive po siya sa school at yung kanyang mental ay healthy dahil po sa kanyang happiness na nararamdaman at ito po ay biyaya ng Panginoon Diyos. Salamat at ako'y nagpupuri sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. Praise God. Wow. Kami man, ako man, masaya sa inyong mga tumutulong sa church. God bless sa inyo. Big help yung inyong ministry. Okay. Wala na? Alright. Sige, mag-aaral na tayo ng Word of God. Ihanda nyo na ang inyong mga Bible notebook at ating tutunghayan ang Book of John, chapter 13, verses 34 and 35. John 13, 34 and 35, atin siyang sabay-sabay na babasahin. Kanya, bigyang galang natin ang pag-aaral at ang pagbabasa nito. Tumayo muna tayo. At bago natin basahin, katulad ng ating palagi ang ginagawa, pinapahayag natin sa ating mga kasama, katabi na pagpapalain ka ng Panginoon. Sige po, sabihin niyan. Amen. Okay. Matapos mabasa, please remain standing. Humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon. John 13, 34 and 35 sa New International Version. Handa po? Basa. A new command I gave you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love
one another. Purihin ka, aming Diyos, na naggawa ng maraming kabutihan, pagpapala, tulong, sagot sa panalangin, proteksyon, gabay, ang dami, ang dami. Thank you sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming buhay hanggang sa mga oras na ito. Thank you din sa word mo na malaya naming nadadala, may papangaral na bubulay-bulay. At higit salamat kasi we believe na ito'y may handang blessing sa amin ngayon. Pakanin mo kami kasi ito'y pagkain sa aming espiritual na buhay. Bawat minuto, bawat pagpapaliwanag, ikaw, Banal na Espiritu, ang magpuno ng mga kakulangan para lahat talaga ma-absorb namin ang blessing ng iyong salita. Baguhin mo kaming patuloy at magsalita ka, makikinig po kami, at nakahanda na rin magpailalim sa power at authority ng iyong word. So Lord, speak in Jesus' name. Amen. Thank you. Katulad ng aking nabanggit nung linggo, tayo ay nasa Feb-Ibig month. February na love month ay magsisimula na tayo ng serye na pag-aaral tungkol sa pag-ibig. Sinimulan natin yan sa Ama na nasa langit na umiibig sa atin. No? Napaka-caring ng kanyang pagmamahal at ito ay nagbibigay ng proteksyon sa atin. Yan din ay napakasarap pagtiwalaan sapagkat sobra ang compassion ng Lord sa atin. This evening, ating tatalakayan ng paksang Love Like Christ. Yun, no? Magmahal tulad ng paano ba magmahal si Kristo. Nabubuhay po tayo sa mundo na ang karamihang nasa paligid natin ay pagkamuhi sa kapwa. Napunan niyo ba yan? News alone, sari-saring balita ang tungkol sa patayan. Na ang kadalasang dahilan, paghihiganti. Wow. Namumuhi ang puso ng tao eh. Galit. Yun lang mga road rage. Yung away sa kalye, sa sasakyan na dahilan. Grabe. Sa katunayan, ang mga nakakahalubilo natin sa trabaho man, sa eskwelahan, kapitbahay, community, o kung saan man, ay puno ang environment ng pagiging makasarili. No? Imagine mo na lang itong balitang yung pulis, di ba? Naalala nyo, no? Mga magkakakilala, ninang nga eh. Ninang yung akusado na nag-uutos na barilin, no? Imagine niyo may mga relasyon to mga to. Pero yung pagiging makasarili ang umiiral, no? Greed. O kaya naman mga unforgiving spirit, name it. Marami mang kasamaan sa paligid natin. Sa kabilang banda, marami pa rin naman ang nauuhaw sa tunay na pag-ibig at pagmamahalan. Yan ang wag naman nating ma-miss. Ang sama ng nakikita natin sa paligid, pero kaalinsabay niyan, ang dami pa rin taong nauuhaw sa pag-ibig. Naniniwala ako na ang isang dahilan kung kaya tayo niligtas ng Panginoon Diyos. Kasi gustong gamitin ng Diyos mismo yung ating buhay na maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Sa gayon, marami pang tao ang makakita ng pag-ibig ni Kristo sa atin at makaranas din sila. No? At tunay na ma-experience nila ang love of Christ. Ang John 13:34 and 35, no? Ay hindi isang suggestion yung scripture reading natin kanina. Yan ay hallmark of our faith. Yan ang dapat talagang nilalakaran ng ating pananampalataya. Kanya ngayong gabi,
tatalakayin natin ito upang matutunan pa natin kung paano ba ang pag-ibig na tulad ng pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Hesus. Nakahanda na ba kayo dyan? Sarap kaya matutunan yan. No? Pag-ibig na pinakita ng Panginoong Hesus na siyang dapat nating tularan. Ano-ano ang mga pag-ibig ni Kristo na kanyang iniwang example para ating sundan. Ito ang mga sumusunod. Sulat nyo, mabilis na to. Sulat nyo, number 1. Ito yung mababang uri ng humble, no? Humble and unselfish love. Yan. Okay? Punahin natin yung John 13, yung context nung binasa nating 34 and 35. So, atras tayo. Ano ba yung mga dapat nating makakita dyan? Na siya'y nagpapakumbaba, no? Yung kanyang pagmamahal ay nagpapakumbaba na uri ng pagmamahal. Okay, tingnan natin. Ito yan, John 13:4. Tingnan niyo yung context na, no, yung, di ba utos niya, no? Sabi nga, hallmark of faith. Yan, hindi siya suggestion. Utos, magmahalan tayo. Kung paano daw tayo minahal ni Jesus. So that ang world makita na tunay tayo mga disciple. Dahil nagmamahalan tayo. By the way, sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Alright. Ito yung context niyan nang sinabi ng Lord na mag-ibigan tayo. Sa verse 4. Tingnan niyo yung context. Tingnan niyo. So, he got up from the table, took off his robe, wrap a towel around his waist. In short, pag tinuloy niyo pa yung basa, yan yung time na hinugasan ni Jesus yung mga paa ng disciple. Naalala niyo yun, istorya? Okay. Take note yung ginuhitan ko, no? Hinubad niya yung kanyang robe. Napunan niyo ba yan? Ha? Alam ba ninyo yung tinuturo sa atin yung verse na yan, yung salitang yan, took off his robe? Ang tinuturo niyan sa atin, Jesus' love is humble love. Ganito po. Sa pagtanggal niya ng kanyang balabal, yan po ay literal, physical na nangyari talaga. Talagang gano'n, no? Inubad niya talaga. Literal yon. Pero, yan din po ay symbolic. Ano ibig sabihin, Pastor, na yan ay symbolic? Nung iwan ng Panginoong Hesus ang kagandahan ng langit, no? Iniwan ng Panginoong Hesus ang kaluwalhatian ng langit at nanirahan dito sa lupa. Alam ba ninyo na hinubad niya ang kanyang garments of glory? Okay? Nakasuot yan sa kanya doon sa kalangitan. Lahat ng mga anghel sinasamba siya. Niluluwalhati palagi. Hinubad niya ito temporary. Pansamantala, hinubad niya ito sa kanyang pagpunta dito sa lupa. Para taglayin niya sa kanyang katawan ang tunay na pagkatao. Kasi ang tao, walang glory. Ang God lang ang merong glory. So, hinubad niya ito temporary. Ano ibig sabihin? Tignan ninyo ang Philippians na sinabi ni Paul, no? Sa Philippians 2:5 hanggang 7. Na kung saan, ganito din daw yung dapat nating gagayahin. Tingnan nyo, subaybayan nyo. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Gayahin natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus na pinapagaya sa atin? Tingnan nyo, verse 6. Though He was God, He did not think of equally with God as something to cling to. Okay, tuloy natin. Instead, ano yun? He gave up. See that? He gave up His divine privileges. Iniwan nga niya eh. Hinubad muna niya sandali yung divine privileges eh. Ang hirap paliwanag niya. No? Basta yun ang sabi. He took the humble position of a slave. Hababa siya ng gusto na parang isang alipin and was born as human being. See that? Hinubad niya yung kanyang glory para taglayin niya ang tunay na pagkatao.
Hindi naman ibig sabihin niya na nawala yung pagka-Diyos niya, kundi yung robe na dinescribe doon sa John is the same as na ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa langit. Para mas maintindihan pa natin, kinuha ko yung Tagalog version niyan. Tingnan niyo ang sabi ng Tagalog, yung verse 7. Ano ginawa ni Jesus? Sabi niya sa Pilipos 2:7. Kundi bagkus, ano sabi? Hinubad niya ito. Oh. At nag-anyong alipin, nakatulad sa mga tao. Meron pang kadugtong yan para mag-grasp pa natin. Sa King James Version, tingnan natin. Ang sabi ng rendering ng King James, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Yung sabi ni Paul, gayahin natin yung ginawa ng Panginoong Yesus na uri ng pagpapakumbaba. No? He made himself of no reputation. Alam niyo, ugali-ugali natin na ipagtanggol at ipaglaban yung ating reputasyon. Kailangan to. Ako yung nasa tama eh. Talagang ipaglalaban ba? No? Pero notice, ang Panginoong Yesus palagi, tatahimik lang siya. Naalala niyo nung humarap siya kay Pilato. Alam niyo, ang Panginoong Yesus hindi yan nakikipagtalo. Hindi siya nakikipagbalita-taktakan to prove that He is God. Sasabihin niya na siya ay God, pero kung ayaw siyang paniwalaan, tatahimik na lang siya. Ganon ang pinapakita niya. No? He remained quiet na lang. Yan ang uri ng love na ibig ng Lord na ating matutunan. Jesus' love is humble love. No? Balikan po natin lalo na yung context ng paghuhugas ng Lord ng paa ng disciple. At this point, ay pupuntahan natin yung Luke 22, yung cross-reference niya. Yung nangyayari, bakit hinugasan ni Jesus yung mga paa? No? Same night, bago hugasan ng Panginoong Yesus ang mga paa ng disciple, alam ba ninyo ang nakita ng Lord sa kanila? Tingnan natin sa Luke 22. Sabi sa 24 hanggang 26, a dispute also arose among them. Nagtatalo-talo ang mga disciple. Ano mga pinagtatalunan? As to which of them was considered to be greatest. Tingnan niyo, no? Jesus said to them, the kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. But you are not to be like that. No? Yung mga nagpapalagsahan, nagpapagalingan, mga disciple ko kayo, hindi kayo dapat ganyan. No? Kasi anong turo ni Jesus? The greatest among you should be like the youngest. And the one who rules like the one who serves. Napuna ba ninyo yung gustong ipakita ng ating Panginoong Yesus sa mga bagay nito? Kung anong uri ng pag-ibig meron siya na dapat ginagaya natin. Tingnan nyo, no? Nagtatalo-talo sila kung sino mas dakila sa kanila pagdating wika sa langit. Oh, di ba? Eh di wow. Sobra. Imagine, para na rin sinasabi ng mga disciple, I am better than you. Yung isa naman sagot, hindi, ako mas bigger doon sa langit. Yung isa naman sumagot siguro, no? Ako sa kanang kamay ako uupo ni Lord. Isa, sige, sa iyo yung kanan, ako doon sa kaliwa. Paligsahan sila, pataasan ng wiwi. Talagang grabe yung kanilang dito mga usapan Ano sabi ni Jesus? Forget that. Hindi yan ang dakila dun sa langit. You want to be great? Mag-serve ka muna. Gusto mauna? Mahuli ka muna. Wow. Diba? No wonder, ang ginawa ng Lord ng paghuhugas ng paa ng mga disciples, gawain ng isang alipin. Siya dapat ang hinugasan. Pero siya na master, siya nagpakumbaba. What an example. Na uri ng pagmamahal, marunong
magpakumbaba. Yan, no? Hinugasan niya mga paa ng disciples kasi gawain ng alipin. Servanthood muna. Alala niyo si Brother Justy, I know, nandiyan ka, nakita ko yung online na pagbati mo. No? Di ba ang testimony ni Brother Justy, nung bago siyang ligtas, na-expect niya, mainit siya, no? Maglilingkod siya sa Panginoon. So, nag-volunteer siya, sabi niya doon sa pastor, gusto ko po mag-serve. Gusto mo mag-serve? Sige, punta ka na maaga. O, di excited niya. Akala niya dahil magaling siya mag-gitara, no? At sikat siya. So, akala niya, gano'n ang ibibigay ng trabaho. Alam niyo yung ginawa ng pastor? Tinuruan muna siya ma-humble. Kasi, ang pinahawak sa kanya, sa unang paglilingkod, wales. Hindi gitara. Maglinis ng mga dumi muna doon sa garahe bago mag-worship. No? Tinuturuan siya maging humble. Yan. No? Hindi pa natapos doon. So, nakatapos na siya ng level 1. No? Level 2 ka na. So, akala niya gitara na. Excited na, no? Abay, yung binigay sa kanya, tambourine. Yun eh. No? ang pagiging isang disciple, talagang karakter yan. Kanyang sabi ni Paul, gayahin natin si Kristo. God siya, pero nung nagpakatao siya, pinakita niya yung pagiging tao niya. No? Hinubad niya muna yung glory, yung garments of glory. No? Kulang tayo sa ganyan. No? Yung tunay na pagpapakumbaba. Ang pagmamahal, tandaan natin, Jesus' love is humble love. Now, let me say this, gusto ko linawin ito. Humility is not thinking lowly of yourself. Dito nagkakamali ang maraming Kristiyano. Akala mo ba nagpapakumbaba, pero ang totoo, masyado naman binababa ang sarili. Hindi ako dapat na mag-serve dyan kasi wala akong ganyan mga talento. Self-depreciation na yun. Masyado mo naman Hindi yan ang uri ng humility na hinahanap ng Lord. No? False humility yan. Hindi yan ang uri ng pagpapakumbaba na hinahanap ng Lord. Ang tunay na pagpapakumbaba, yung pinapakita ng ating Panginoong Hesukristo. No? Yung humble love. Sabihin mo sa iyong katabi, magkaroon tayo ng humble love. Yan. Tignan niyo, sabi ni Paul sa mga Christian sa Romans. Tignan niyo. For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kanya, yes, talaga namang marami tayong mga accomplishment, marami tayong nagagawa ng mga bagay dahil binigyan tayo ng Diyos ng abilidad. Pero lahat ng mga bagay na yan, ang dapat na lumalabas sa bibig natin, I am what I am by the grace of God. Yan. Ako ay ako. Nagawa ko yan. Nangyari yan. Ito. Nakikita natin. Lahat lang ito ay dahilan lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Diba? Sa katunayan, hindi nga tayo karapat-dapat, pero dahil sa biyaya ng Diyos, binigay niya yung pagkakataon sa bawat isa sa atin. So, minsan papalakpakan natin si Lord dyan. Yan Tandaan na natin ang pag-ibig na iniwan ng Panginoong Yesus na dapat lakaran, humble and unselfish love. Sulat niyo pangalawa. Ito pang pinakita niya dyan sa John 13. Yung tinatawag na consistent love o steadfast love. Tingnan natin ang John 13 verse 1. Before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth. Ito, take note, you may go ahead. And now, ano sabi? He loved them to the very end. Tingnan niyo yung
yung pagkakahimay-himay ng salita. Alam ni Jesus, malapit na siyang ipako sa krus, babalik na siya sa Ama, pero ang ganda nung statement, yung conclusion sa dulo. Yung pagmamahal niya sa mga disciples, at ganyan din naman ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, nananatili. He loved them to the very end. Magandang paalaala yan sa atin kasi mabilis lang malagot ang ating pisi. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Makinig kayo. Nung si Jesus, haharap na sa krus, no? Pinapakita pa rin niya yung pag-ibig. Alam niya na malapit na siyang patayin at ipako sa krus, and yet, ang nasa puso niya ay yung pag-ibig na hindi magbabago. Okay? Parang ganito. No? Ang pag-ibig na kiniklaim natin, pag yan dumaan sa test ng mga excruciating time na parang matindi, no? Tapos hindi mo kayang ipakita yung pagmamahal mo doon, no? Lumalabas, hindi genuine pa yung love natin. Kasi ang love, nagtutuloy-tuloy yan, hindi nagbabago. Okay? Ang gusto kong maintindihan natin ay yung sinabi sa 1 Corinthians 13. Alam natin ang 1 Corinthians 13 tungkol sa love yan, di ba? Paano pa dinefine ang love? Tingnan nyo, no? Verse 7. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. Kung ang pagmamahal natin ay nandun lamang sa good times, sabi ni Jesus, kahit mga pagano, ginagawa yan. Ang ibig sabihin lamang ng Panginoon, ugali yan ang hindi mananampalataya. Kung yung pag-ibig natin ay nandun lamang sa mga kabutihan. No? Dapat kahit hindi kaibig-ibig, ay matutunan pa rin nating mamahalin. Kasi yun ang uri ng pag-ibig ng ating Panginoon, hindi nagbabago. Tuloy-tuloy. Dapat ganun lang din ang matutunan nating uri ng pagmamahal, hindi nagbabago. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? Ito maganda. At panghuli, sulat nyo. Number 3, yung iniwang uri ng pagmamahal ng Panginoong Yesus ay serving love. Okay? Sabi ng 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with, ano sabi? Actions and in truth. Alam ba ninyo kung sino ang nandun sa crowd na hinugasan ng paa ng ating Panginoong Yesus? Alam ba ninyo na ang isa sa hinugasan na paa ng Panginoong Yesus ay si Judas? Sino ba si Judas? Ay, alam na ni Jesus na si Judas yung magbe-betray sa kanya. So bago mangyari yun, alam na niya, ipagkakanulo ako nito. Okay? Alam na niya na hahalik si Judas. Halik ng pagtalikod, no? Pekeng halik. It's a fake kind of kiss, no? Kasi ibebenta ang Panginoong Yesus. Ang gusto ko maintindihan natin, no wonder, no? Ang turo ni Jesus sa mga disciples at sa atin sa Matthew 5:44, but I tell you, ano sabi? Love your enemies and pray for those who persecute you. So, imagine ninyo na ang pag-ibig ng Panginoong Yesus nagpapakita na love is not giving to someone else what they deserve. Instead, love is giving to someone what they need. Okay? Yan ang real love. Yan ang nagagawa ng Christ love. No? Hindi yung ipapakita ko yung love because you deserve this love, kundi kailangan mo itong love na ibibigay ko sa iyo.
kahit hindi ka deserve. Ganito ang pagwawakas na simpleng kwento. Merong kumain sa isang restaurant. At yung babaeng waitress, mainit ang ulo at masungit. Nakaranas na kayo niyan sa kainan. Na tiyempo rude yung waiter. Ay wag niyong basta-basta papatulan yung ganyan kasi gagantihan kayo niyan. Merong gumagawa niyan. Yung isa-serve sa inyo. Kasi meron akong kaibigang waiter ng restaurant. Pag daw nagagalit ang customer sa mga waiter, doon sa loob, binababo yung pagkain, dinuduran. So, ingat kayo dyan. Anyway, so, ito yung kumain sa restaurant. Hindi yun ang topic natin. Gusto ko lang sabihin ito. Itong kumain sa restaurant, yung babaeng waitress, mainit ang ulo, masungit. So, nagtanong yung waitress, anong orderin nyo? Talagang bungad na bungad medyo lakas na landat na yun. Sagot ng lalaki, gusto ko lang naman mag-breakfast. So sabi nung waitress, gusto ba na menu? Talagang no? Sagot ng lalaki, yes ma'am. Nakangiti pa siya. Gusto ba ng coffee? Yes ma'am. Gusto ba may sugar? Yes ma'am. Gusto ba ng creamer? Yes ma'am. Ano ka ba? Sabi ng waitress, puro ka na lang, yes ma'am. Anyway, so in short, eto na binigay yung order. Pagdating ng order, abay binagsak. Talagang mainit ang ulo parang nang-aasar pa. Meron ka pa bang gusto? Sabi ng waitress. Sabi nung order, no ma'am. So umalis, padabog, padyak-padyak pa itong waitress. Matapos makakain ng order, matapos makakain itong umorder, nag-iwan siya ng tip ng 100 piso. Konti lang na may in-order niya. So nakita ng waitress, hinabol niya itong customer. Sabi niya, sir, may naiwan kayo 100 piso. Sabi nung customer, sabi niya, tip ko yan sa'yo. Sabay ngiti. Sabi nung waitress, binigyan mo ko ng 100 na tip. Masungit nga ako sa iyo Bakit mo ginawa yon? Sabi niya gano'n. Kasi sabi nung customer, pinapanood kita. Tila may pinagdadaanan ka at tila may hurt ka sa iyong puso. Marahil malaki ang problema mo, so I just thought I would show you some love. Hoping cheer up yung 100 piso. Saka umiyak yung waitress. Yung customer na kumain, Christian pala. So winitnessan na niya at tumanggap sa Lord. Yung waitress na yun. Di ba? Pwede mapalakpakan natin sa Lord. Alam niyo ako anong tawag na sa ginawa ng lalaki? Yun yung Christ-serving love. Regardless sino siya, yung sino niyang love, not because deserve niya ang kung anong may ginawa siya, hindi yun kundi kailangan niya yung love. Kailangan ko ipakita yung love of Christ. Kanina, sa simula, sabi ko, ang paligid natin, napapaligiran tayo ng mga maraming kasamaan, masasamang tao, may iba-ibang karakter, pangit na ugali. But still, marami pa rin sa paligid natin naghahanap ng tunay na love. Nung tanggapin natin si Jesus, the fruit of Holy Spirit is love. Nilagyan talaga tayo ng love para yan ang makita. At yung love na naranasan natin, maranasan din ng maraming nauuhaw sa love. So, therefore, pag ginagaya natin yung love ni Jesus, makikita nila yan, nahahawa sila. Napakamakapangyari yan. Tama-tama yung kanta kanina. The power of your love. Panginoon, salamat po sa magandang halimbawang pinakita mo sa amin ng uri ng pag-ibig na dapat nilalakaran namin. Humble love,
ay napakalaking bagay ito, O God, na makita mo sa amin. Gustong-gusto mo na lumalakad kami sa uri ng pag-ibig na dinemonstrate mo sa amin na naglilingkod, nagmamahal, regardless sa kung sino yung tao. Basta ang dapat na makita nila sa amin yung uri ng pag-ibig na iniwan mong halimbawa sa amin. Bayaan mo na ito ay mag-molde ng aming love nang sa gayon ay lakaran naming love sa pang-araw-araw na buhay. Salamat po. Samahan mo kami sa aming prayer time. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kala ko, yung sinasabi ng masungit na waitress, ano orderin mo? Ampalaya. Kasi sa pait niya, parang mapapa-order ka na. Ampalaya. Naisip ko lang yun. Pero, love is sweet dapat. Sweet tayo dapat. Pag nagpapakita tayo ng pagmamahal. Prayer requests po natin ngayon. Comfort po para sa Pascual family kasi po yung pinipray natin na si Ate Loida. Bali, sister-in-law ni Ate Baby ay sumakabilang buhay na. Tapos, last year lang na pumanaw si Kuya Elmer, di ba? So, meron po silang dalawang anak, si Mika at saka si Mariel. Mariel and Mika. So, grown up naman na itong dalawang ito. Kaya lang, syempre, pag nawalan ka ng magulang at magkasunod, isang taon pa lang, masakit. So, pag-pray din po natin patuloy ang Sukgang family kasi nga yung nilibing lang nung linggo, yung brother-in-law naman ni Teacher Ramlin. Yung brother-in-law ni Teacher Ramlin. And then, para sa ating church po, pag-pray natin ang pag-carry out ng plans and projects ng bawat ministry ngayong pong 2026. Sa Feb 22, naka-gear po ang couples na pupunta sa Prayer Mountain. And then, ang Clay House po ay gumagawa na ng camp. Dahil ayaw na nilang ma-rush. Tingnan natin po yung kanilang pagpapagal ngayon. Kung hindi na sila magra-rush ng upcoming camp. Pero talaga naman po, dapat pasimula ng maaga. No? Yan ang mga vision, yung mga plano po para sa 2026. And of course, kasi yung camp, it's the Holy Week. So, yung dami ng activities. Kung titingnan natin, sa linggo, pagdating sa linggo ay second Sunday na ng February. Halos kalagitnaan na ng second month. Parang, ganun lang yung kabilis ng panahon, ano? Yung mga bata pa, sinasabi nila, ang bilis ng panahon. Lalo pagka ganitong edad ka, no? Parang, ganito na ba? Ayan. Araw-araw, tinatanong natin sarili natin, anong araw na? Ano ngayon? Webes ba ngayon? Miyerkules ba ngayon? Di ba? Parang nakakalito no, sa bilis ng takbo ng buhay. So, ayun po, yung pag-carry out natin ng vision. At pag-pray niyo po, kasi dapat wina-work out na po yung plano po ng music, proposal ng music to have a stage redesign. So, pagtali-taliin ng Panginoon, may kinakausap na po si Pastor na magkakabit, Lord willing, na LED wall. So, yan. Pati din po tech team, smile na. Kayo din po, smile kayo pag nakita nyo na, kasi actually po talaga outdated na po yung ating harapan. Yung buong harapan natin, outdated na po siya. It needs an upgrade. At lalo kung ang vision natin ay i-maximize natin ang digital. So, kailangan sumabay po ang church
Yeah, at least yun yung vision ng pastor, sasakay tayo doon. Kaya nga po, yung live stream natin, kahit after ng pandemic, hindi natin inaalis because we know na somebody out there, whether locally or internationally, ay may pangangailangan sa atin. No? Marami po, either walang church or may church man, hindi makapunta. Halimbawa po, sa Canada po ngayon, nalubog sa yelo. Minsan po talagang hindi sila makapunta sa church. So, like yung kapatid ko po, nagmo-monitor siya ng care group at pinapasa din niya sa mga friends niya taga-Canada. Si Pastor Manao, hindi nga natin alam na nagmo-monitor pala until he said it himself nung tumayo siya na nagmo-monitor siya. Ganon din si Pastor Jesse Arce. Kasi somewhere out there, no, merong may pangangailangan yan. Tinanggal lang ng maraming churches nung after ng pandemic nung nagkaroon na ng physical worship kasi hindi naman nagpupuntahan sa churches. So, para pumunta ang members sa churches, tinanggal nila yon. Pero tayo, praise the Lord, ang mga taga-NCF, bumalik sa physical kahit na merong online. Alam na ang online ay pambahay lang, pangremedyo lang. Oh, praise the Lord, no? At in line with that po, na sana ay magkaroon ng maayos na transaction at redoing po of the entire stage. Pag-pray din po natin ang Israel, no? Ang rising anti-Semitism, mga enemies, no? Hindi po nababalita, no? Pero ang dami pong namamatay sa Iran dahil pinapatay ng gobyerno nila. Yung mga, sabi nga po sa news, sa international news, ay yung mga nagrarally at pagkatapos, pati yung mga dinadala sa ospital para magpagamot, ganon din po. At yung doktor na nanggagamot, ganon din po. So, hindi po nababalita dito. Bakit? Pinatay po ang internet doon. So, 2 linggo na yata nakapatay ang internet. Pero doon sa may access, doon sa region na yan, Middle East na region, ay alam po nila yung mga pangyayari. Somehow po nakaka-leak because meron silang Starlink. Starlink IC, is that what you call it? Starlink, it's another satellite, advanced satellite na fast internet, nakaka-internet and fast internet. And then po, pag-pray natin si President Trump, no? Meron po actually scandals.
yun po, pag-pray natin si President Trump, no? And of course, gabuhok nga kasi po yung pagdesisyon kung lulusubin ang Iran, no? Sa kanilang ginagawa, sa kanilang mamamayan. Na? Kasi nangako silang tutulong sila pero at what point and at what cost? No? Kailan sila tutulong kung mas marami pa mamamatay? Kasi sabi, 40,000 na daw So, and then at what cost, no? Will it mean pati yung mga ibang countries will also go to war and magkakaroon ng World War III? At what cost? So, yun po. At Russia-Ukraine pa rin po. Russia-Ukraine. At again, no, February. Magpo 4 years na. Magpo 4 years na. Again, weaponized ng Russia ang cold weather sa Ukraine. Isipin nyo yun, winter. Ang kanilang temperature ay below ng freezer. Ang freezer natin ay what? 4 degrees Celsius, -4 or 4 degrees Celsius. Sa kanila, many degrees pa below that. Yun yung living conditions. Sa atin, matitiis natin ang init, no? Mas matitiis natin palagay ko ang init, pero yung lamig. So, ayun po. Itong Pilipinas, no? Praise the Lord. Kasi sabi, he's daw not in good health. Pero kasi talaga naman namayat ang ating presidente. Na medyo he lost weight. But because he was into soft diet nga, dahil nga sa kanyang diverticulitis. So pag-pray natin, no, that he'd be healthy to govern. No? At yung kanyang gobyerno ay pagtibayin. No? At kasi talaga naman, no? Sobrang daming problema ng Pilipinas ngayon. Would you agree? Sobrang dami ng problema ng Pilipinas. No? Talagang kamay lang ng Diyos ang nagpe-preserve sa atin. Yung mga issues, no? Ang dami pa ring issues. No? Biruin nyo, kasama ng sagot gulaman, 'di ba? Pero yung pala kasama din pala. All right. So pag-pray po natin yung mga issues, no? At praise the Lord, nasolbar yung sa policewoman.
No, kay Mollanido. Dayan Mollanido. Naintindihan po ba natin yung istorya kung gaano ka-complex yung istorya nung kay Dayan Mollanido? It took us 3 days, 4 days, 5 days para maunawaan eh. Naunawaan nyo na po ba? Mamaya, kwento na lang natin mamaya. Pero praise the Lord na medyo settled na po yung issue na yon. Na yung bangkay, yung ng nanay natagpuan sa gilid ng tulay sa Bulacan, yung bata na anak niya na 8 years old natagpuan sa Kalamansian sa Tarlac. O, diba? Parang, sabi ko nga, diba, parang nag-iba yung criminality sa atin ngayon. Nung isang naman, nilagay sa tub, no? Tapos nilagay sa ilalim ng bus, doon naman sa gilid ng river, no? At West Philippine Sea. O pati ngayon pinagtatalunan ano daw ang coordinates? Dapat daw may coordinates. Sabi ko, kailangan pa ba yun? Kasi, di ba, dineclare na tayo ang may soberenya doon po sa sinasabi nating atin. Atin talaga, dineclare ng United Nations UNCLOS. What does UNCLOS mean? So, dineclare ng UNCLOS na atin yon. Kaya lang, one popular senator is saying, dapat daw, meron tayong coordinates. No? Coordinates, ibig sabihin, longitude, 55 degrees to the north, latitude, wari mo na, 44 degrees to the east, ganyan. Ay di ngayon, isa pang pampahaba ng usapin. Bakit? Sabi ng eksperto, para i-define mo yung line na yan, na sinasabi naman na ng United Nations sa atin, ay kailangan mong thousands of coordinates. Bakit? Kasi point to point yun eh. Parang kumbaga ba, makina, gaganunan mo kung hanggang saan. Bawat isa ng coordinate yun eh. Di ba, pag nagpipin tayo ng address sa map, konting galaw mong gano'n, pag nagpapadeliver ka, nag-iba na agad yung, values doon sa taas. So, kailangan mo daw ng thousands na gano'n. Pero pinagtalunan yun sa Senado. Ang tagal na pinagtalunan yun at hanggang ngayon ay buhay pa. Kailangan ba natin yun? Yung pagtatalong yun, hindi. No, yung si Commodore Tariela na bravely fighting, no, for the defense of our waters, ay binigay niya na ang buhay niya para diyan. Ngayon ay yung mga mambabatas, may mga mambabatas na iba pa rin ang tingin sa ginagawa ng ating Commodore na head doon. So, the West Philippine Sea and then ICC. Alright, so okay, criminality, flood control, yung pagdinig doon, at saka po yung economy natin. Dahil sa mga pangyayari, nag-lose ng trust yung mga investors. So pag nag-lose ng trust ng investors, mabababa ang economy natin, tayo ang magsasuffer. At maraming sunog. Maraming sunog, maraming floods, maraming sunog. By the way, pag-pray natin si Janice. Kasi sabi ni Janice kanina, meron daw bagyong paparating
sa kanila. At sa Bohol po to, may bagyo po dito sa amin, malakas na din po ang hangin at ulan. So pag-pray natin ang Bohol, haharap sila sa bagyo at safekeeping kay Janice and family and the rest of Bohol. Kikita ko yung church pinipicturean niya na yung service na ina-attenan. Nakakatawa yung worship song in Bisaya. Anong dialect yan? Bisaya, no? Nakakatawa. Sabi ko, anong kanta kaya to pinipilit kong i-translate pero hindi ko maintindihan talagang. Pero I know it's a worship song. So, yung flood control project at yung mga fire victims, flood victims, at lahat ng mga issues. Sanga-sanga, no? Sanga-sanga yung mga issue. Elderlies natin, pag-pray natin. Nakauwi na daw si Lola Dina, sabi ni Ryle. At saka, meron siya sinabi sa akin na parang masigla naman na si Lola Dina. At praise the Lord daw si Nanay Azon. Sabi ni Ate Aida kanina na si Nanay Azon ay parating normal ang BP. Yan. Tapos, si Susana Hertz, nakakatuwa no, na nag-picnic sila. Nakita niyo yung pictures nila ni Mel. Actually, si Susana Hertz, hindi na niya nakikilala si Mel. Hindi na niya nakikilala. Pero, siguro naman, minsan-minsan naaalala at doon nako-connect. Pero most of the time yata, hindi na siya kilala. No? Tapos, of course, si Mami, si Owa, si Tatay Sim, si Nanay T, si Nanay Marcelina. At pag-pray natin patuloy, no, sila Maricel. Kasi, syempre, tahimik na ba yung kanilang street? Di natin masabi, no? Dahil nga dito sa kaso ng policewoman, di natin alam kung talagang tahimik na or kasi sabi niya, meron daw, yung dating bahay daw na yon, merong isang bahay doon sa other street. Parang ganun ang kwento niya sa akin. Be that as it may, no? Nakakatakot pa rin, no? Pero, yung safekeeping ng Panginoon. Tapos tayo din, dahil malapit yun sa Tawid Sapa, pag-pray din natin, marami din tayong mga attendees from Tawid Sapa at kakilala sa Tawid Sapa. Si Mama Felina, pag-pray din po natin. Ating mga sick brethren, yung surgery ni Kuya Leo Balanaa, Teacher Aida, kailan po ba ito? At pag-pray po natin surgery po ni Kuya Leo Balanaa. Sabi niya, by the way, pasasalamat niya na safe nakauwi dito si Kuya Leo, no, from Canada. At pag-pray din po natin, bukod dun sa surgery niya, recovery naman full recovery sa surgery naman si Yen Sarmento. No? Kasi parang unti-unti naman siya nare-rehabilitate. At yun yata ang goal niya. Pagka humaba-haba ang buhok at fully na-rehabilitate, dadalo siya dito to share her testimony. Kapatid ko po si Jem, pag-pray natin, si Kuya Marco Plantilla at si Kuya M. Perez. Si Warren po pala ay nasa hospital nung Friday pa. Hindi namin natalaw, pero nung Friday nandun kami sa nagpa-check up po ako Ang tagal nga namin naghintay dun. We were there up until 6 ng gabi. But we did not know na nandun pala si Warren kasi parang sobrang sakit yung tiyan. Tapos hindi pa daw sinasabi sa kanila kung ano nararamdaman ko pero
recovery. And then si Ate Gemma Lazo, tsaka si Kuya Alex Toballes, yung mga immovable parts ng katawan nila dahil na stroke, na fully ma-use nila, no? Si Kuya Alex, nakakatawa, nakikita natin, na nalalagay dito. Somehow, no, siyempre malambot yung puso natin kay Kuya Alex at natutuwa tayo na lumalagi din siya dito. At si Kuya Segundino Kaluya, si Nitz ay watching from Nueva Ecija, Talavera General Hospital. Talavera General Hospital sa Nueva Ecija. Yun po ang sabi niya. Kasi yun nga, palagay ko nagbabantay siya at the same time, wini-witnessan niya yung kanyang kapatid na si Segundino Kaluya na yung sabi ko nung last week, nung dati may enlargement of the heart, nakulang na yung function ng heart at pagkatapos ay na-hospital ngayon at hopefully makarecover at higit sa lahat makakilala sa Panginoon. Brethren abroad, si Kuya Jojo Melo, pakipag-pray daw natin dahil daw sa Saturday, speaker siya sa prayer meeting nila. Oh, pastor ng barko, di ba? Kuya Jojo Melo, Saturday prayer meeting speaker. Si Loki Baldonado, ipag-iingat ng Panginoon at yung i-prosper ng Lord yung kanyang ways. At yun nga, sa pag-iingat na hindi, kasi mahirap na medyo bata pa, nasa foreign land. Kung ang may edad, mahirap din nasa foreign land, how much more siya bata pa. Pero pag-pray natin na mag-grow pa siya sa Lord, na kasi gamit na gamit siya dun sa church nila. Kahit na ang laki daw ng piano at matigas at hindi kasing lambot ng nandito. Ayan, sila Teacher Aida, pag-pray natin niya kanina, yung surgery ni Kuya Leo. And then yun pong kanila pong permanent resident status. At si Sheila Castillo, siya po ay nakatira sa ospital. So, di ba no, Sheila, no? Yeah. Na nakatira po siya sa ospital. Tinatanong ko sa kasabi ko, saan ka nakatira? Sabi niya, kasi ang pinaglipatan po sa kanyang alagaan niya ay lolo na parang nire-rehab yata yung spine. Sabi ko, saan ka nakatira? Saan ka natutulog? Saan ka muuwi? Sabi niya, dito po daw siya natutulog sa tabi ng lolo. Nandun din naman yung anak na lalaki. Tapos, sabi ko, paano yung mga laba? Meron pong labahan dito sa what floor? Parang ganon. Sabi ko, so ibig sabihin pala, 1 month siya doon and then afterwards, kung okay na si Lolo, lilipat naman siya sa ibang employer na sana ay okay or kung isasama siya sa bahay na pati siya ay mag-aalaga din sa pag-uwi ni Lolo from the hospital. Yan, pag-pray natin, mahirap maging OFW. Palagi, yan, si She, palagi kang tumutok kasi alam namin na kahit papano, if you are connected to us, nandyan yung kalakasan mo. At ang ating Sunday service, ating speaker ay si Pastor, ating worship leader ay si Bro Jazz, ang care group, ang adult po na care group, wala po tayong teacher. So, makikinig po tayo ng video sa linggo. Pagkatapos po, sa youth po ay si Kuya Josh, si Ate Lovely sa youth. Tapos sa Sunday school, yung mga teachers, pag-pray po natin. Ang Clay House nga po, meeting nila sa hapon na meeting niya, no? After ng tech team meeting. Pag-pray din natin ating daughter church, NCF Rainbow Homes. Yung health ni Pastor Lloyd, kasi yung kanyang sugar yata ay medyo umakyat uli. Parang meron ako narinig na umakyat yata uli ang sugar ni Pastor Lloyd. At yung kanya pong core group. And then ang sister church natin na Green Valley Baptist Church. Mga para-church ministries, Bless Philippines, HEMI, Compassionate Hope, FEBC, mga individual witnessing natin na palagi tayong udyokan ng Panginoon na ipakita yung kanyang love at mag-reach out sa mga souls na dinadala niya sa atin. Because life is short. No? Kagaya nga nung nangyari sa atin. Sabi ko nga, salamat sa mga kitchenera, sa mga KFC, no, na paghandaan nyo ng pagkain so
Yun po, Pastor. Ayan, dadako na tayo sa prayer time. Marami-rami ito. At ipapanalangin, pakipasa nga ito. Make sure na hindi yung sa inyo yung makuha ninyo para ibang mananalangin. Sa mga nasa online, join us. Sama ninyo ang members ng family. So, sinong pwedeng maka-agree ninyo dyan, ay dako tayo sa prayer time at gawin nating 15 to 20 minutes. Huwag kayong aalis. May closing prayer pa tayong gagawin. Pray kayo dyan sa bahay. Saan man kayo naroon, kami dito mag-group prayer din po. God bless.
Wow, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat, salamat. At ramdam na ramdam namin ang sama-samang pananalangin at ating panghawakan ng pangako ng Panginoon. Kung tayo'y tatawag, siya ay sasagot, gagawa ng mga dakilang bagay, masusurpresa tayo. Amen? Sige, tumayo na tayo at pakisabi sa iyong katabi, salamat, nakasama kita. Sa mga nasa online, kawayan natin. Thank you mga nasa online. Thank you, thank you. Alright, sige tayo ay mag-close na sa prayer. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, aming Ama, na muling ipinagkaloob mo sa amin ang araw na ito na minsan pa magsama-samang magpuri, magpasalamat, magpanalanginan at magpalakas sa pamamagitan ng iyong salita. Sa aming pagtatapos ay patuloy mo kaming ingatan sa aming pag-uwi at maging sa pagpapahinga sa buong magdamag ay kami iyong pagpalain, bigyan ng masarap na pahinga. Layo mo kami sa karamdaman, sa mga masasamang panaginip at lalo na sa mga masasamang tao. Kami ay bantayan mo at kabukasan muling pahiramin mo pa kami ng buhay, ipaglilingkod namin sa iyo. Sa lahat ng ito, ikaw matakila kasi ito yung aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. My Redeemer lives. 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 Thank you so much, NCF. We'll see you again on Sunday.